Sasapin na lang po ako sa inyo. Ano ka mo? Sasapin na lang po ako na sa grupo nyo. Wala na akong babalik ang buhay sa Maynila, Nay. Wala na rin si Lola. Kaya dito na lang ako kasama mo. Yun naman pala di wala tayong problema. Hindi ko papayag pati ang buhay ng anak ko ay masira. Ililigtas ko siya sa kahit anong paraan. Ito lang ang paraan, Arcely. Hindi nating matatakasan si Apo. Kaya pumayag ka na kaysa mamatay ang anak mo. Story time. Ako si Andrew. 45 years old na ako ngayon. Pero ang karanasan kong to ay nangyari taong 1998 sa isang liblib na lugar sa Capiz. Lumaki ako sa poder ni Lola. Dalawa lang kami sa buhay dahil patay na ang lolo ko. Japanese ang tatay ko at hindi ko siya nakilala. Ang sabi sa akin ni Lola sa dati ay bumalik siya sa Japan bago pa man ako ipanganak. Ayon pa kay Lola ay nakilala siya ng nanay ko sa club. GRO ang nanay ko noon, kaya wala rin akong balak hanapin ng tatay ko. Hindi ko rin naman alam ang pangalan niya pati na ang itsura niya, kaya wala ring saysay para hanapin ko pa siya. 5 taon ako nang umalis si nanay. Ang sabi ay maghahanap ng mas magandang trabaho pero hindi na siya bumalik. Ilang Pasko ang dumaan na hinihiling ko na sana ay balikan niya ako. Madalas ako naiinggit sa mga bata na may buong pamilya dahil tuwing Pasko ay masaya sila. Tuwing Pasko ay nakakatanggap sila ng mga regalo sa kanilang mga magulang. Habang ako ay wala na ng tatay, iniwan pa ng nanay. Madalas nung bata ako, pinipilit kong gumising na maaga para sumama kay Lola sa simbahan. Nagtitinda kasi siya ng puto bongbong sa harap ng simbahan Habang ako naman ay nagsisimba at nagdarasal na sana ibalikan ako ng nanay ko. Kahit wala akong matanggap na regalo, basta ang importante sa akin ay makasama ko ulit ang nanay ko. Pero dumaan ang maraming Pasko na wala ni anino niya ang nagpakita sa akin. Hanggang sa unti-unti na ako nagsawa sa kakaintay sa kanya. Ang mga pangungulila ko sa aking ina ay napalitan ng tampo hanggang sa nalaman ko kay Lola na kaya pala hindi na siya bumalik ay may iba na palang pamilya ang nanay ko. Dito nabuo ang galit ko kay nanay dahil pinabayaan niya ako. Nagpakasaya siya sa bago niyang pamilya habang kami ni Lola ay nagpapakahirap para lang mabuhay. Lalong nadadagdagan ang galit ko kay nanay sa tuwing wala kaming makain ni Lola. Matanda na kasi siya nang tumungtong ako ng high school. Hindi niya na kayang magtrabaho pa na mabibigat na gawain. Kaya naglalako na lang siya ng bulaklak sa harap ng simbahan. Dahil dito, hindi niya na kayang tustusan ng pag-aaral ko. Kaya napilitan ako huminto at pumasok sa iba't ibang trabaho. Nagkargador ako sa palengke at nagbarker sa paradahan ng jeep. Lahat ginawa ko para mabuhay kami ni Lola. Pagtungtong ko sa edad niya 19, ay nagkasakit na malubha si Lola. Mas lalo kami naghirap. At dahil dito, mas nadagdagan na naman ang hinanakit ko sa aking ina. Lola, nabili na ako ng mga gamot mo. Sana inipon mo na lang ako. O kaya pinambili ng pagkain. Lola, mas mahalaga ang gamot para bumalik ang lakas mo. Matanda na ako, Apo. Hindi na magtatagal ang buhay ko. Kapag nawala na ako ay magiging magaan ang buhay mo. Lola naman, tayong dalawa na nga lang magkasama Iiwan mo pa ba ako? Ang nanay mo naman kasi, may bala kaya siyang bisitahin ako. Mamamatay na ako lahat-lahat. Hindi ko pa rin siya nakikita. O nga kayo magsalita ng ganyan, Lola. Lalakas pa kayo. At wag na kayong umasa na makikita pa ang anak nyo. Iniwan niya na tayo. At isa pa, hindi na natin siya kailangan ngayon. Kahit wala naman siya, nabuhay naman tayong dalawa, di ba? Apo, nanay mo pa rin siya. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Kung buhay pa ba siya o kung nahihirapan ba siya kaya hindi na siya nakabalik. Kapag wala na ako, hanapin mo siya. Hindi na ako bata, Lola. Nasa hustong edad na ako, kaya hindi ko na siya kailangan. Pero kayo, kailangan ko pa kayo kaya bawal pa kayo mamatay, Lola. Nang mga panahong to, takot ako maiwan na naman. Ayoko mawala si Lola dahil siya lang ang hindi nang iwan sa akin. Pero hindi natin mapipigilan ng kamatayan Pasko, nang iwan ako ni nanay at maraming Pasko rin akong umaasa na babalikan niya ako. Pasko rin nang tuluyang mamaalam si Lola. Kaya kung ang iba ay masaya tuwing darating ang Kapaskuhan, ako naman ay napupuno ng kalungkutan. Nang mailibing si Lola, ay inayos ko na ang mga gamit niya. Lahat ng kahon ay binuklat ko hanggang sa may nakita akong lumang sulat dito. Nang buklatin ko at basahin, ay nalaman kong galing to kay nanay. Nakalagay sa sulat na inihambili niya ako kay Lola at sinabing wag akong pabayaan. Nakalagay din dito na wag na namin siyang hanapin dahil may bago na siyang pamilya.
Nakalagay din dito sa sobre ang address niya. Kaya naman naalala ko ang bili ni Lola na hanapin ko si nanay. Malayo ang Capiz sa Maynila at siguradong mahal ang pamasahe. Kaya siguro hindi siya napuntahan ni Lola. Nagdadalawang isip din ako nito kung pupuntahan ko pa ba siya o hindi na. Pero mas nangingibabaw ang kagustuhan kong masumbatan siya. Gusto kong ipamukha sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang ina sa akin at anak para kay Lola. Lahat ng hinanakit at galit sa puso ko ay gusto kong personal na sabihin sa kanya. Kaya naman pinag-ipunan ko ang pamasahe papunta sa Capiz. Matagal ko ring inipon to dahil mababa lang naman ang sweldo ko sa pagkukonduktor at marami pa ako naging utang dahil sa pagkakasakit at pagpapalibing kay Lola. Disyembre na ulit nito ng sumunod na taon nang makaipon ako ng sapat na halaga. Mabuti na rin to dahil malapit na ang anibersaryo ng kamatayan ni Lola at gusto ko rin bago magpasko ay makita ko si nanay. Kaya bumiyaya ako sakay ng Roro. Habang nasa biyaya ko nito ay iniisip ko ang lahat ng mga masasakit na salitang isusumbat ko kay nanay. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na naramdaman namin ni Lola nang iwan niya kami. Pagdating sa bayan nila nanay ay ipinagtanong ko ang address sa mga tao. Ang sabi nila ay liblib na lugar daw yon at mahirap puntahan dahil hindi pa maayos ang kalsada. Ilang tricycle driver din ang kinuusap ko para lang ihatid ako sa lugar na to. Pero walang may gustong maghatid sa akin. Sige na boss, kahit doblin ko na ang pamasahe. Hindi ko kasi kabisadong lugar nyo eh. Dayo lang po ako galing Maynila. Tayo ka, Kamo? Kung ako sa'yo, huwag ka na tumuloy doon. Delikado ang lugar na yon. Bakit naman po delikado? Nako, mahirap kayong paliwanagang mga taga-syudad. Baka hindi mo rin ako paniwalaan. Ang payo ko lang, huwag ka nang tumuloy at bumalik ka na lang sa Maynila. Boss, may hinahanap lang po akong tao. Ang huling balita ko ay sa lugar na to siya nakatira eh. Tao ba Kamo ang hinahanap mo? Nako, baka matagal nang nakabaon sa lupa ang taong yan. Alam mo ba, ang mga natira sa lugar na yun ay pinaniniwala ang Anong mga... lugar ang hinahanap mo? Nang may magsalita sa likuran ko, ay mabilis nang lumayo sa akin ang kausap kong tricycle driver. Nang lingunin ko ang taong nagsalita, ay nakita ko ang isang lalaki na sa tansya ko ay edad 30. Maskulado ang pangangatawan nito at sunog sa araw ang balat. Ipinakita ko sa kanya ang address na nakasulat sa papel. Swerte ka dahil dyan ako nakatira. Hindi ka talaga pasasakay ng mga tricycle kasi hindi kaya ng gulong nila ang papasok sa lugar namin. Nandun ang kalabaw ko. Halika, sumama ka sa akin. Nako, salamat po boss. Ako nga po pala si Andrew. Tawagin mo nila ako Manong Bok. Ano nga pala ang sadya mo sa lugar namin? Hinahanap ko po kasi yung nanay ko eh. Ang huling balita ko, sa lugar niyo siya nakatira. Ganun ba? Malit lang ang lugar namin. Malayo kami sa kabayan kaya halos lahat kami magkakakilala doon. Ano ba ang pangalan ng nanay mo? Arcely ho, Manong. Si Arcely. Kilala ko ang nanay mo. Iisa lang naman ang may pangalang Arcely sa lugar namin. Mabuti na lang pala't narinig ko ang usapan niyo ng tricycle driver nung napadaan ako. Mahirap pasukin ang lugar namin eh. Kaya wala talagang papayag na ihatid ka doon. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa bio ko at i-click ang link at panoorin nyo na. Enjoy!